Amen. So, ngayon po ay sineselebrate ng buong mundo marahil sa anumang lahi, Christianity, I should say, ang resurrection, celebration of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Celebration, pero hindi na po naman nangyari na si Christ ay namatay nung Friday. Sino naniniwalang si Christ ay buhay na buhay nung Friday? Minsan lang siya namatay 2,000 years ago at siya'y nanatili na buhay mula noon. Okay. Kaya ngayong umagang ito may I request everyone stand on our feet sa ating pagbabasa ng Philippians 3:10 sa English at Tagalog. Pwede kayo mapatayo uli. Praise God. Sama po natin ang ating isip at puso sa pagbabasa. Philippians 3:10. I want to know Christ, sabi ni Paul, and experience the mighty power that raised him from the dead. Sino nagsasabi na ikaw rin, kagaya ni Paul, you want to know Christ even more? Sino rito nagsasabing, like Paul, you want to know Christ even more? Sino naman nagsasabing, you want to know Christ, and even to experience the power that raised him from the dead? Gusto mong maunawaan kung ano yung kapangyarihang bumuhay kay Christ? Sino yung nariritong hindi makikipag-usap sa katabi pag hindi ko sinabihang makipag-usap? Siya yung katabi, huwag mo kakasabi, nakikinig ako. Amen. I want to know Christ and the power that raised him from the dead. Amen. Basahin natin sa Tagalog. Sabihin po natin, nais ko ngayon, sabay-sabay po tayo. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Sino ito ang iyong panalangin ngayon? Sabihin mo ngayon, personal, go. Nais ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. O Father God, ito po yung i-address namin sa iyo. Magana po ito to everyone. Ang makilala kayo, Lord Jesus, even more, at maunawaan, maranasan, hallelujah, ang kapangyarihan sa likod ng iyong muling pagkabuhay. At kayo yon, Holy Spirit. Salamat for hearing the prayers of everyone of us. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Every Christian believes and receives. You can take your seat. Every Christian, bear with me po, medyo 11:10 na. Every Christian believes and receives salvation. Ang tunay na Kristiyano, totoong Kristiyano, ay tumanggap na ng kaligtasan. Taas po ang tunay na Kristiyano. Tumanggap ka na ng kaligtasan. But, makinig kayo, but, not everyone are operating in the fullness of the resurrection power available to everyone. Nung tanggapin mo si Christ, ikaw ay na-born again. At nung ikaw'y ma-born again, ikaw ay ligtas na. Pero buhay pa tayo ngayon. May iba't iba tayong pinagdadaanan. At hindi nangako si Lord na wala kang magiging problem. Pero ang maganda rito, bilang Kristiyano, at hindi lahat ay ito'y nararanasan. Ang iba nga hindi naniniwala na si Jesus ay nagawa pa rin ng miracle eh. Pero we are blessed in this family. We still believe that still today, and it will continue, na si Christ ay patuloy pa rin gagawa ng himala.
Because He works in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. At ito ang nakakalungkot. Marami, sana hindi ka kasama dito, ginasa online. Mga Kristiyano na, hindi pa rin nauunawa na meron silang kapangyarihan. Hindi pa rin matanggap na yung kapangyarihang bumuhay kay Christ ay nananahan sa iyo at sa akin. At ikaw ay may taglay na kapangyarihan. Kung naniniwala ka, sabihin mo, ako'y naniniwala, Lord, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na bumuhay sa Panginoong Yesus mula sa kanyang pagkamatay ay nananahan sa akin. Sino yung naniniwalang nasa iyo? The power that raised Jesus from the dead lives in you, lives in you, lives in me, and that power has a purpose. That power has a purpose. Para hindi ka maging defeated. For you to live victoriously. At pag-uusapan po natin yan hanggang mamaya. Again, every Christian believes and receives salvation. But not everyone are operating in the fullness of the resurrection power available to everyone. Kakalungkot. Kaya yung iba ay talagang defeated ang buhay kahit Kristiyano, pero wala ritong ganyan. And I declare, wala ritong magiging defeated. At ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus na bumuhay o kapangyarihan ng banal na Espiritu bumuhay kay Christ ay nasa iyo at ito'y lalakaran mo. Sabi ko, nasa iyo at ito'y lalakaran mo. Nasa iyo at ito'y gagamitin mo. Nasa iyo at ikaw ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Sa anumang problema, magtatagumpay ka. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan. Dahil ang mapagtagumpay na Diyos ay nasa iyo. The resurrection power of God is the most powerful force in the universe. Yet it has no power to other believer until it is activated. Nakasulat sa Biblia, ang Biblia ay naririnig, ang Biblia ay nababasa, pero ang kulang, ito ay ma-activate o ito ay paniwalaan, ito ay sabihin at ito ay aktuhan. Yan ang kulang sa iba. Sa iyo kaya, nagagamit mo ba yung power na meron ka? Kapag sa iyong pamilya may sakit, using the blood of Jesus, using the name of Jesus, using the word of God, nagagamit mo ba yan? You need to. Kailangan mong gamitin yan. Kung naniniwala ka na nasa iyo ang makapangyarihang Diyos, may kapangyarihan kang tinanggap mula sa Kanya. Sabi ko po, may kapangyarihan kang tinanggap dahil ang nananahan sa iyo ay makapangyarihan Diyos. Ikaw ay may kapangyarihan. Using the name of Jesus, using the blood of Jesus, using the power of the cross, using the blood of Jesus. And because not all Christians use their power, and that power that raised Jesus from the dead is not yet activated. So our topic for today, activate the power that raised Jesus that is inside of you. You need to activate not only today, beginning today, kung ito'y na-activated na sa'yo, kung ito'y fresh sa'yo, kung ito ay, alam mo na, ngayon, pinapaalalahanan tayo. Ngayon, sama-sama tayong mag-a-activate nito. Sino yung handa na? This is the day of activation. This is the day to speak out, to release the blessing of Christ's death and resurrection. Palakpakan natin si Lord. Activate the power. Sino yung willing? Sabihin mo ngayon, thank you, Lord. I-activate ko ngayon ang kapangyarihan na kumilos kay Jesus sa kanyang kamatayan, kaya siya'y muling nabuhay. Ang kapangyarihan na yon mula sa Holy Spirit ay naghahari sa akin. In Jesus' name. Ang iba hindi nasunod.
Ang kalungkot naman. Sunod po kayo. Tinagalog ko na nga eh. Hanggang mamaya kung ano po, please. Ito po ay releasing blessing in your life. Gets? Pati nasa online, we need to. Ito po yung kaya kayo narito eh. Hindi lang kayo nagpapalamig. Hindi lang para makita ang iba. Pati nasa online, kaya ka nakikinig. So, maging attentive po tayo. Do not allow the seed na ito ay ma-snatch. So, pag ako po yung nagsalita sa inyo, magsasalita po kayo kasi you are releasing blessing to your life. Amen? Sino rito ang gustong mag-release ng pagpapala sa buhay mo? Taas, gusto ko makita, tumayo ka. Hanggang mamaya susunod ka sa sasabihin ko mula sa Bible. Amen? You will receive tremendous blessing from the Most High God because you will release blessing from the bottom of your heart in your life through the power of the Holy Spirit from His Word. In Jesus' name, Amen. Lalakas ka, sisigla ka, gagaling at lalaya. Ang sino mang nananalig sa Panginoon, hindi mabibigo. Palakpakan natin si Lord. So again, my topic, activate the power that raised Jesus that is inside of you. Yung kapangyarihan na yan ay nasa iyo. Patutunayan po yan ng Biblia. Matthew 28, 5-6. The angel said to the woman, don't be afraid. Sino nagsasalita yung anghel? Kanino sinasabi? Dun sa babae. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus. Ito po yung mamatay si Christ. Ito po ay 2,000 years ago, ang pag-uusap nito. You are looking for Jesus who was crucified. Ang hinahanap mo ay si Kristo na napako. He is not here. Wala siya dito sa libingan. He has risen. Siya'y muling nabuhay. Just as He said, kagaya ng kanyang sinabi, come and see the place where He lay. Tingnan mo, ang libingan, wala na siya. Kagaya ng sinabi sa iyo, sabi ng anghel. Hinahanap ng babae si Jesus sa libingan. Nalimutan ng babae na may sinabi si Jesus na siya'y mamamatay. But after 3 days, siya'y muling mabubuhay. Kagaya ngayon po, ang mga ipinipreach po, wag po natin kalilimutan. Kasi ito nakalimot. Akala niya, nandun pa si Jesus. Nakalimutan niya na si Jesus after 3 days, sinabi ng Biblia, mabubuhay. So, how to activate the power that raised Jesus that is inside you? How? Ito pong ating pag-uusapan. Number 1, believe. Number 2, speak. Number 3, act. If you want the power that raised Jesus from the dead to be activated in your life, you need to believe it. You need to speak it out. Hanggang mamaya, marami pa akong ipalilid sa inyo. Please. Wala pong mga salamat, wala nagpupulong-pulong. And you need to act on it. Matindi pong inihandang blessing ni Lord sa iyo. Sabi ko, matindi ang inihanda ng Lord na blessing sa iyo, sa ating lahat. Palakpakan natin si Lord. Beginning today, I declare, beginning today, matindi ang magaganap na himala sa buhay ng bawat isa sa mga nasa online naririto. Dahil beginning today, marirefresh, maa-activate ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo at nasa akin. The power of the Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. We love you, Father. So how to activate the power that raised Jesus? Tandaan po natin yan. We need to believe, we need to speak, we need to act. Explain ko po yan, one at a time. Pag-usapan natin, believe. Alin ang paniniwalaan natin? Una, believe that Jesus died, but after 3 days, He rose from the dead and is alive forevermore. Hindi na po siya muling namatay.
Please, 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 ipagsabi natin ito. Kakalungkot, marami pa rin nagpupursisyon, pinapakita, karosa, naruroon. Anong paniniwala ng mga bata na pag Friday ipatay? Hindi. Ikaw at ako, naniniwala, after 3 days, Jesus has risen and is alive forevermore. Jesus has risen after 3 days, 2,000 years ago, and He is alive forevermore. Hindi na siya muling namatay. Tinutulungan nga tayo ng mga awit. He is risen, forever glorified. Hindi lang po yan, basta awit yan po may pinagkunan. Dito po yan sa Bible. Pati yung huling ating mga inaawit natin. Kaya pumipili po mga aawit ng ipapaawit, binabasa. Kailangan basahin, pag-aralan. Sino ba tinutukoy dito? Kaya po sometimes nag-iingat tayo na walang Jesus. Kasi baka yung iba may Lord God ang umaawit, di mo alam kung sa kinuha. Tapos ang iniisipan na nilang God, yung God nila, hindi namang God natin. Tapos nag-create sila ng kanta, iingatan po natin yan. Kaya matindi po ang ating pong and we believe naman habang inaawit, nakafocus lang tayo sa isang Diyos. Amen. So believe that Jesus died. Ito ang number 1, believe. Ano yung number 2? Speak. Ang number 3, act. Pag-uusapan natin isa-isa. So first, believe that Jesus died. After 3 days, bakit siya namatay? Bayaran ng kasalanan ng tao. Sabi ng iba, gasgas na yan. Kaya nga paulit-ulit, tinutulugan mo naman eh. Tingnan mo ang katabi mo, baka yan inapagayan na. Nakakakita ako wag naman. Sorry po ha. Pinagmamalasakit ko po hindi naman kailangan ipagmalasakit. Ay, sorry. Please, huwag ka yung tutulog dito. This is a place of worship. Amen. Say hallelujah. Tumayo ka muna at lumundag ka kung inaanto ka. Ito po'y treasure. Sige lang, dag muna ang lahat. Ano muna kayo, ganyan muna tayo. Sige, hindi sa mukha ha. Hindi sa mukha. Sige, sabi mo, yugyugin mo, gising. We are in the place of worship. Gising. Ay, wala po itong unahan. Walang unahan. Wala sa unahan. Dito po, para hindi kayo makatulog. Nagsisimula pa lang po ako, please. Yun po ang medyo masakit Wala pa ako marami nasasabi. Ganyan naman muna yung katabi. Ganyan din po kami sa seminary. Huwag kayong mag-alala, ginagawa namin yan. Sige, ganyanin mo, tapikin mo yung masakit-sakit. Isingin mo yan. Nahihiya yung iba. Kurutin mo mamaya. Ay sabi ka, ay kakasimula ko pa lang. Lord, help us. Wala pa po ako nasasabi. Kukunti pa. Luke 24, 6-7. He is not here. He is risen. Remember how He told you. Alalahanin ninyo ang hinahanap nyo'y nagsabi sa inyo. Sabi dun sa naghahanap kay Jesus doon sa libingan. Alalahanin nyo ang inyong hinahanap dito sa libingan na si Jesus ay nagpaalala sa inyo. He told you while He was still with you in Galilee. Siya'y nagpaalala sa inyo sa Galilea. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners.
na si Kristo na inyong hinahanap dito ay hahawakan ng mga makasalanan, ipapako sa krus. And on the third day, sabihin natin, on the third day, be raised again. Yan po, kinausap po ng anghel. Ang inyong hinahanap na Kristo na namatay, inilibing, ay wala na rito. Dahil dapat niyong maalala ang kanyang sinabi sa inyo sa Galilea, na siya'y parurusahan, pahihirapan dahil sa kasalanan ng tao. Pero siya'y muling mabubuhay. Kaya wala na siya dito. Jesus has risen. Jesus died to save us. Jesus died to save the world. Jesus died completely, fully paid ang kasalanan mo at kasalanan ko. Anong sasabihin mo ngayon kay Jesus? Anong sasabihin mo kung naniniwala ka, fully paid ang kasalanan mo? Perfect ang ipinagkaloob ni Jesus, tinanggap ng Ama. Anong sasabihin mo ngayon? Sabay-sabay tayo, sabihin natin, thank you, Jesus. Thank you, Yeshua. Thank you, Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Jesus. You paid our debt in full. We celebrate Resurrection Sunday. Once a year. It is celebration to commemorate the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, which experienced and willingly to provide us with abundant life now and for eternity. Maniwala ka. Ikaw na ligtas na. Ikaw na magpapatuloy ang relasyon kay Kristo. Hindi ka lang mabubuhay sa lupang ito. Buhay ka hanggang sa kabilang buhay. Ang kaluluwa ng tao'y hindi namamatay. Namamatay pagkawalay sa Ama sa langit. Yun po'y total separation. Pero ang katawan mo, katawan ko'y iiwan natin ito dahil ito'y nabubulok. Meron tayong earthly suit. Sabihin natin, earthly suit. Meron tayong makalupang katawan. Pero papaltan ang lupang katawan ng makalangit. Hindi pwede ang katawang ito nayari sa alabok. Babalik ito sa alabok. At ang pinananahanan ni Holy Spirit, magkakaroon ng heavenly bodies, incorruptible bodies. Taas ang kamay kung ikaw ay nagpapasalamat at palakpakan mo, ibigay mo yung the best na pagpapasalamat kay Jesus who has risen, who paid it all, our sins, fully paid, completely paid. Thank you, Jesus. Katawang ito'y sisidlan lang. Yari sa alabok, nabubulok, hindi pwede sa langit. Pero salamat sa Lord. Ikaw at ako, mula ng tagapin si Kristo Jesus na nahandyan si Holy Spirit. At ang Holy Spirit na babuhay kay Jesus ay siyang Holy Spirit na nasa iyo, na magsasama sa iyo at maghahatid at sasalubong kay Christ in the rapture of the church. Sino rito ang belong to the rapture of the church? And the gates of hell will not prevail against the church of the living God. And we are the church of the living God. Palakpakan natin si Christ. Si God the Father, the Son, the Holy Spirit. Believe. Yung una, maniwala kang si Kristo ay namatay para bayaran ang kasalanan, pero siya hindi na namatiling patay. Siya'y muling nabuhay, hindi siya namamatay pag Biyernes Santo. Gets? Padalwa. You need to believe that the power that raised Jesus from the dead lives in you. Sabihin mo, ang kapangyarihan ng Diyos. Sige, sabihin mo sa sarili mo. Ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Heso Kristo mula sa kamatayan ay nananahan sa akin mula nang tanggapin kita, Kristo Jesus. Nananahan ka, Holy Spirit, sa akin. Di pa rin po nasunod ang iba. Sorry, nasabi na. Please, susunod po kayo.
That's power. You are releasing life to your life. Are you listening? Kaya ganito po ako ka-eager na kayo'y i-guide. Because alam natin, natuto tayong gagamitin ng Panginoon bibig. And the enemy is also using the mouth. Pero ang tayo, pinasusunod ko sa inyo, galing kay Lord. Sabi ko po, ang nananahan sa'yo, ang banal na Espiritu Santo nananahan sa'yo, ang Espiritu Santo na bumuhay kay Kristo Jesus ay makapangyarihang nagahari at nananahan sa'yo. Sabihin mo siya, nagahari at nananahan sa'yo. Sige, ideklara mo yan. Thank you, Lord, naririnig mo ang sinasabi ng bawat isa. Maganap ito, maganap sa nagsasalita ngayon with faith. Kasi ang tinuturo mo sa amin, activation. Ang tinuturo mo sa amin, we need to believe. Ang naniniwalay nagsasalita. Ang naniniwalay nagsasalita, speak it out. Ang nananahan sa'yo, mula nang tanggapin mo si Kristo, ay buhay, makapangyarihang Diyos. Hindi siya nang iiwan. Siya ang bumuhay kay Kristo. Mula sa kanyang kamatayan, siya ay ang banal na Espiritu Santong makapangyarihan nagahari sa iyo. Sabihan mo ngayon, makapangyarihan siyang nagahari sa iyo. Amen? Hindi ikaw. Amen? Palapakan natin si Holy Spirit. So again, number 1, in activation, you need to believe. Kaya ako po'y nagpapasunod sa inyo. Kasi it is act of belief, what you believe. We need to activate. Ito po yung activation. Kaya humanda kayo hanggang mamaya pasusunurin kayo, okay lang. Sabi mo sa iyong katabi, okay ka lang? Gusto mo yon? Nasa iyo. Walang pilitan. Walang pilitan. Okay? Nagre-remind lang. Again, wag mo alisin, anak. Wag mo alisin. Yan. Basa po. Believe. Number 2 po ay believe. Number 1, believe. So, anong paniniwalaan mo na padalwa? Believe that ay, nawala. Sige, yan na muna. Sige. Ang paniniwalaan? Believe that Jesus died, but after 3 days. Sabihin mo ngayon, I believe that my Lord Jesus Christ died on the cross, but after 3 days, He rose from the dead and alive forever and ever. Palapakan natin. Number 2, believe, I believe that the power, Neng, yun na. I believe that the power, yan. Sige. Gawin personal. 1, 2, 3, go. I believe that the power that raised Jesus from the dead lives in me. Lives in me. Sino kasama mo? It's Holy Spirit. Okay? Spirit of Christ. Sino kasama mo? The Holy Spirit, the Spirit of Christ. Tanungin mo ngayon ang katabi mo, sino kasama mo? Pag hindi nakasagot, hindi nakinig. Okay? Mahalaga po kasi yan eh. Para mawala yung fear. Para matuto kasi mahalaga po ito eh. Okay. 1 John 2:20. You have had, kayo'y nagkaroon ng Holy Spirit poured out on you by Christ. O paniwala na kaya? You have had. Sabihin mo ngayon personal, I have had the Holy Spirit poured out on me by Christ. Sino yung masaya roon? Nasa iyo si Holy Spirit. Ang palakpak ay Holy Spirit. Sinong nag-pour out sa iyo ng Holy Spirit? Si Christ. Palakpakan natin si Christ. Kasi nagwagi siya sa cross. Yan ang the power ng resurrection. When you made Jesus Christ the Lord of your life, the Holy Spirit imparted into you
the same power that raised up Jesus. Nung ikaw ay mag-surrender ng buhay, nung maging genuine ang iyong relationship kay Christ, inimpart sa'yo yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo. Andon si Christ sa tomb, dinag-ana ng bato. Hindi siya napigilan ng bato. Why? Wala nang higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. He is sovereign. He is almighty. He is miraculous. At yung kapangyarihan na yon na bumuhay kay Kristo ay kapangyarihan ng Diyos na das sa'yo. Masaya tayo. Pumalakpak kang masaya. Tingnan mo ang katabi mo kung masaya. Kung masaya yan, nananalig yan. Yung mga, kung masaya. Masaya. Ay, gusto ko kay Ray dito sa pamilyang ito, active Go! No kayo, daig kayo ng bago. Pero ito ay ilang linggo na. Buwan na, no? Aktibo, nasa unahan yan. Hanapin mo mga matatagal na silkod. Kasi worker. Bakante ang una. Daig pa ng mga bago. Thank you, Lord. Kaya sila mahilimig, sumagot na mabilis. Tim-tim hindi ko lang alam ang nasa likod. Tim-tim din naman. When you make Jesus Christ the Lord of your life, the Holy Spirit imparted into you, same power that raised up Jesus. 1 John 2:20, kinuha ko sa God's Word. Sabihin natin, the Holy One has anointed me. So all of us have knowledge. Saan ang galing ang anointing? Knowledge of Christ. Saan ang galing ang anointing? Presence of the Holy Spirit. Kaya siya yung gumagabay, siya nag-empower, siya nagtuturo sa atin ng pananalangin tama. Is our everything. So the anointed, Holy One has anointed. Sino ang kamay ditong inanoint? Kaya itong nakikita niyong maganda, mabuti, tama sa mga speaker, si Holy Spirit yan, palakpakan natin si Holy Spirit. Ikaw nag-share ka, eager ka mag-share. Eager ka mag-share, ayaw mo mga inaantok, ayaw mo hindi nakikinig. Because of the Holy Spirit is the one who is grieved. Gusto ni Holy Spirit, makinig ng maayos. Kasi ito ay Jesus mismo ang ating pinag-uusapan. Amen? Yehey, pumalakpak ang hindi tulog. Very good, hindi tulog. Isaiah, ito ang ganda. Ito po yung nakita ko kay Jesus. At ngayon, ang Spirit ni Jesus ay nasa iyo at nasa akin. Kaya tayo nakakapag-counsel. Kaya tayo may wisdom. Kaya tayo may knowledge. Kaya tayo, we desire more and more knowledge. Because of this, Isaiah 11:2. Ito po yung prophecy kay Christ. At ito nga po ang naganap. Isaiah 11:2. And the Spirit of the Lord will rest on Him. Sino yung Him? Jesus. At because of the Spirit of the Lord rested on Jesus, ano pong makikita kay Jesus? Kayo ang sumagot mula rito. Mula sa likod. Sa likod, anong makikita kay Jesus? Spirit of? Laksi po. Wisdom and understanding. Counsel and might. And a spirit of knowledge and the fear of the Lord. At yung nakikita kay Jesus ay nasa iyo at dapat nasa iyo. We just activate that power. The Holy Spirit. We need to soak in the Holy Spirit. We need to have intimacy with Him na ginawa ni Jesus. At ito ang kanyang naranasan. Spirit of wisdom and understanding. Sino may gusto noon? Ako lang nakatas ang kamay. Spirit of counsel and might.
And the spirit of knowledge and the fear of the Lord will be with you and in me because of the Spirit of the living God. Sino naniniwala ron? Kaya wag kang engot at kapapayag na kitatanga-tanga. Sorry for the word. Ay, anak ka ng Diyos, Spirit of wisdom. At hindi ka rin pwedeng magsalita. Ano ka rin katanga-tanga naman? Speak blessing. Amen? Eka talino? Ala, puro nga pala ko lang, hindi. Speak faith-filled words. Ay, puro pala ko naman ang grade na yan. Ay, ang Lord na nasa kanya ay magbibigay sa kanya ng kakaibang karunungan. Tama. Amen. Speak to your child. Blessing. At ito na po yung blessing. The Spirit of the Lord will rest. Spirit of the Lord will rest on Jesus at ito will rest on you. Kapag ang isang tao ay may Espiritu ng Diyos, anong makikita sa kanya? Matalino. Nakakapag-counsel. Hello? Hindi binabato ka ng kaaway, ikaw nang babatok sa kaaway. Amen. Hindi naman yung kahanggan mong kaaway mo, ang diablo ha. Spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Yan, meron si Jesus. Spirit of the Lord rested on him. Yan ang nakita. Yan din ang makikita sa'yo. Yan din ang makikita sa'yo. Yan din ang makikita sa'yo. Sabi ko, yan ang makikita sa'yo at sa akin. The very same spirit, the same power that raised Jesus from the dead is living inside you. And that is what we call resurrection power. Mamaya kakantahin natin yan. The resurrected King has resurrecting me. We will declare that. Buti na lang may kantang ganon. Tayong sabay-sabay po tayo, Ephesians 2:6. Tayo po ay nasa number 1 pa lang, believe. Tayong ibinangong kalakip niya. 1, 2, 3, go. At tayo'y ibinangong kalakip niya. Pinaupong kasama niya sa sangkalakitan. We are seated. Saan ka nakaupo? Kasama niya. Ibig sabihin, hallelujah! Kung si Christ ay nagtagumpay, kasama kanya, itinaas na nagtatagumpay. Asan dito mapagtagumpay? Pakitang kamay na matagumpay, magtatagumpay, seated. Lapakan natin, silbi the blood of Jesus. Magtatagumpay ka sa buhay. Sa anumang laban, sa anumang pagsubok, tagumpay ka. Sabi ko, tagumpay ka, tagumpay ka, tagumpay tayong lahat. Sa anumang iba't ibang pagsubok na kakaharapin natin, tayo'y mapagtagumpay na anak ng Diyos. We are seated in the heavenly places. Ibig sabihin, Christ, and then the believer, and then Satan, and then unbeliever. Kita nyo ang authority kung saan nanggagaling from God, and then ikaw ay may authority, and then the enemy is under you. Satan is under you, believer. Gets nga? Kaya tayo seated. Tayo kasama ni Christ na will reign victoriously. Sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo, maniwala ka, ikaw ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Magtatagumpay ka dahil sa tagumpay ni Kristo sa cross. Ideklara mo yan sa sarili mo, ideklara mo yan sa iyong katabi. Go! Pati sa iyong katabi. Sa anumang pagsubok, ikaw na estudyante, makakatapos ka ng pag-aaral. Anumang hirap ay pagtatagumpayan mo. Magtatagumpay ka, estudyante, makakagkaroon ka ng magandang kinabukasan, good future. Makakapag-aral ka. Kasama mo si Christ, the provider.
Tagumpay ang bawat isa sa anumang pinagdadaan ng problemang pinansyal. God will gonna provide. Tagumpay ang bawat isa sa pinagdadaanan sa kalusugan. Jesus the healer. Walang imposible sa Kanya. Palakpakan natin si Jesus, the resurrected King. Because of His resurrection power. Choose to believe it. Being born again, one cause resurrection power to automatically operate in your life. You have to choose to believe. Kailangan mong maniwala at hanggang mamaya, i-activate mo yan. So number 1, para ma-activate, believe. Deliverance, forgiveness, being made right with God Himself will be activated by faith. Ma-activate yung deliverance, ma-activate yung healing, ma-activate yung power sa magitan ng pananalig. Napakalaga ng pananampalataya. Kami pong mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, ng mga alagaan, malaki pong aming responsibility, mag-aral at i-feed. Yan po ang billing ng Christ. Kay Peter, do you love me? Peter, yes, I do. Oh, Lord, I love you. Feed my lamb. Take care of my sheep. Alagaan mo aking mga tupa. Turuan mo aking mga tupa. Alagaan mo aking mga tupa. Diyan po itinuturo ngayon sa amin at sa inyo. Mag-alagaan. Sabi mo, mag-alagaan tayo. Kaya makinig ka naman pag inaalagaan kita. Kinig ka naman. Para matuto. May pananagutan dapat tayo. Ito ang ganda, Colossians 2:4, 14, 15. Baunin natin to. Ang linaw nito. Wala po munang distraction sa likod, please. Hanggang una. Ang ganda po nito, babasahin po natin ay Word of God. Colossians 2:14, 15. Magbasa po lahat tayo. May pananagutan dapat tayo sa Diyos. Tingnan nyo ha. May pananagutan dapat. Ito, may maganda. May magandang balita. Makinig ka. May pananagutan tayo dapat sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Kaya may pananagutan dahil hindi matupad. Dapat may pananagutan. Tingnan nyo ang kasunod. Pero, itong maganda, pero, inalis ito ng Diyos. Wala bang palakpak kay Lord dyan? Kanina po ay talaga namang gayanan. Kanina po ay gayanan. Kanina po ay gayanan kay Christ. Inalis ito. Alin ng ito? Ang pananagutan. Sa hindi pagsunod sa 10 utos, may pananagutan. Pero inalis ito ng Diyos. Hamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Wow! Shout the name of Jesus! Thank you, Jesus. Sige, shout. Magpasalamat. Inalis nyo, Lord Jesus, ang magitan na yung pagkapako sa cross, ang anumang dapat pananagutan namin, dahil hindi namin talaga kayang sundin ang 10 utos. Pero dahil sa iyo, Kristo Jesus, inalis mo ito ng Diyos Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan natin. Inalis ito ng Diyos sa magitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Nakakalungkot yung iba, pahirap pa rin, pahirap. Panay pa rin ang akto ng pagiging relihiyoso. Hindi yun Ito, manalig ka lang. Kaya hindi na tayo parurusahan. Woo! Celebrate the resurrection power of Christ! Woo! Thank you, Lord. Kulang ang salita.
Hindi na kami parurusahan. Ikaw na ang tumanggap ng parusa. At yung tinanggap mo, sabi mo, ay naganap na, it is finished, tapos na, full paid. Fully paid ang kasalanan namin. Woo! Thank you, Lord. Ulitin natin. Kaya, ikaw at ako ay hindi na parurusahan. Sabi mo yan sa katabi mo, narinig mo ga? Masaya ka ga? Doon din sa krus, nilupik ng Diyos ang mga espiritong namumuno. Makinig kayo. Nilupig, doon din sa krus. Nung mamatay, 2,000 taon na. Pati nasa online. Mahalaga po ito. 2,000 taon ang nakakaraan ng ipako si Kristo sa cross. Napakalinaw. Hindi na parurusahan ng mga nananalig at kailangan ng mga nananalig ay tuloy-tuloy ang pananalig. We need to activate the power of Christ's death and resurrection daily. At ito ang maganda. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat ng mga ito'y bihag na niya. Bihag na ang mga espirikitik. Bihag na at wala nang natitira kundi si Satanas na kung siya'y nasa Apare, wala siya dito. Kung siya'y nasa Antarctica, wala rito. Palakpakan natin si Lord. Nag-iisa siya at powerless na. Walang takot, walang pangamba dahil si Kristo, kanyang kapangyarihan nasa atin. Ang bumuhay kay Kristo, ang banal na Espiritu Santo ay naghahari sa iyo at sa akin. Ang sinasabi rito, mga espirikitik, ang 1/3 na demonyo, 1/3 na anghel sa langit na sumama kay Satan, ito'y bihag na nung si Kristo'y mapako sa cross. Bihag na. Jude chapter 1 verse 6. Yun ang cross-reference. Naniniwala na kayo? Ay, bakit yung iba may mga sakit? Jablo ka, alis. Mga unrested soul. Maten kayo tomorrow. Magdala kayo ng mga bago, mga magpapapray sa Batangas. Mga bago, dali nyo. Kasi may kinalaman po ang mga unrested soul. Ang kaluluwa ay hindi namamatay. Katawan ay iniiwan. Kaluluwa po ng mga taong walang relasyon ay na-interrogate at tumatanggap sa Panginoon. Hanggang sa araw, Jude 6, pakibasa po natin. Alalahanin nyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang kanilang lugar. Sila'y nasa langit nagpupuri, pero sumama kay Satanas, iniwan ang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon. Sinong ginapos? 1/3. Basa, ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinunulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hatulan sila. Gets nyo? Nakagapos na ang mga demonyo. Sino na lang ang natitira? Si Satanas na powerless na sa buhay mo at sa buhay ko. Dahil makapangyarihan Diyos na kasama. Ano ka natin? Kaya, nababawasan ba o nawawala na talaga totally ang takot? Isigaw mo, nabawasan o totally wala ng takot? Wala ng takot sa diablo. Amen! We are victorious. Kinanta kanina, we are victorious. Praise God. Malinaw na po. Kaya ito po ang kahalagahan ng pagbabasa at meditate ng Word of God. Narito lahat. Believe every yoke. Sabihin mo ngayon, I believe that through the power of Christ's resurrection, every yoke is destroyed. And the resurrection power and every part of the blessing is released. Sabi ko, every part of the blessing is released through Christ's death and resurrection. Every blessing is released. In Jesus' name, believe. You need to believe. You need to believe. Kaya sabi ni Lord,
pambayad para kayo ay maging masagana. Binayaran ko ng kahirapan. Ako na nga naging mahirap. Paano naging mahirap si Lord? Wala nga nung siya'y mga ipapanganak, wala nga, kundi sabsaban, siya ay naging mahirap para ikaw na naki Kristo, na may taglay na karunungan ay yumaman, sumagana, at magamit ka maglingkod sa Panginoon. Pumalakpak ang tinatanggap. Every blessing be released through Christ, death and resurrection. Blessing be released. Blessing of freedom and healing. Blessing, hallelujah, of exponential blessing be released to everyone in Jesus' name. Ang naniniwala ay tatanggap. Ako ay patuloy na tumatanggap because I believe. Because I believe, I will be healed through resurrection power. Sabihin mo yan. Because I believe, I will be healed through Christ's resurrection power. Sabihin mo yan. Dahil ako'y nananalig, ako'y gagaling dahil sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo. Sino rito ngayon ang pinagagaling ni Lord? Sino ang pinagagaling ni Lord? Magpasalamat ka ngayon, pinagaling ka na. Through the resurrection power, we are healed. Through the resurrection power of Christ, we are victorious. Through the resurrection power of Christ, we are forgiven. And we have eternal life. And we became a child of God. Akaunting narinig kong amen. Number 2, speak. Kaya kanina pa po ako nagsasalita. Kasi activation po ngayon. Kanina pa po ako nagpapasunod. Kasi activation. Speak. When you believe that resurrection power is residing in you, you begin to activate it through your words. Kagabi pa po. Kaya ako ang lakas-lakas. I have the eagle's wings. Because I used to activate the power of Christ's resurrection. So, number 1, believe. Number 2, speak. When you believe, the power of God is in faith-filled words. Yung kapangyarihan ng Diyos ay naroon sa salitang puno ng pananalig. Nasaan po? Saan po nakikita sa isang tao ang kapangyarihan ng Diyos? Sa taong nagsasalita ng may pananalig. Kanino po makikita ang himala ng Diyos? Sa taong nagsasalita na punong-puno ng pananalig. Sino po sa ating kalagitnaan ang kakikitaan natin ng himala? Walang nagsasalitang, sa akin. Parinig nyo with faith kasi tayo po speak na, speak. Kayo na po, activation na po tayo, kaya magsasalita kapag ako'y nagtanong. Siya sa atin po natin tanong ko, kanino makikita ang himala ng kagalingan? Kanino? Kanino? Bakit? Dahil magsasalita ka ng salitang punong-puno ng pananalig. Kagaya ng hindi tatambay sa akin ang sakit dahil ito'y bayad na ni Kristo sa cross of Calvary. Sa lahat ni Jesus, ako'y gumaling na. Ang buhay ko'y sa pabuti dahil bayad na ang kahirapan. Binayaran ni Kristo ang kahirapan. Kung gusto nyong sundin ang aking sinasabi, pwede naman.
Ako ay sa palakas, ako ay sa palusog, ako ay sa pabuti, ako ay sa palapit kay Lord dahil sa kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, na naghahari sa akin, nang gumagabay sa akin. Ang karunungan na meron ako ay madadagdagan. Ang kagalakan na meron ako ay madadagdagan. Ang lakas na meron ako ay madadagdagan. Kumikilos ka, Holy Spirit, sa buhay ko. Wala po ritong nanonood lang sa akin, kayo po ay nagsasalita. Kumikilos ka sa buhay ko, Lord. Kaya mga tao, dahil ako ay sa pabuti, ang buhay ko ay sa paganda, ang buhay ko ay sa paayos, ako ay sa pagaling, ako ay palapit sa iyo. Ang nagsasalita nito, mararanasan mo yan. Sumasang-ayon ako. Mapaparangalan ka, Lord, sa buhay ko dahil ikaw ang kikilos at susundin ko. Kaya ako ay magtatagumpay. Nasaan ang kamay ng mga mapagtagumpay? Ang buhay ko ay magiging mas masagana kaysa dati. Dahil ako'y gagabayan mo. I have the spirit of wisdom, spirit of knowledge and understanding, spirit of counsel, and the fear of the Lord. Because you, Lord, is in me. Ang sumusunod, mararanasan yan. Speak faith-filled words. Ano yung number 2 sa activation ng power ng Christ resurrection? Number 1, believe. Manalig ka, at ngayon nananalig ka, you need to speak. Yan po sa devotion, ng malimit po nating na nasusumpungan, pinagaling ka ng iyong pananalig. Doon nalulugod ang Lord. Sabi mo sa iyong katabi, gusto mong malugod ang Lord sa buhay mo? Anong sagot? Magsalita ka ng may pananampalataya. Huwag mong sasabihan ng anak mong tatanga-tanga ka. That is curse. Huwag mong sasabihan ng anak mong wala ka ng pag-asa. That's bad. Hindi po maganda yan. Wala po yung faith. Ang may faith ay, anong grade mo? Puro palokol. Praise God, nakapasa ka. Kaysa yung sabi mo, ay naku, ang bobo mo. Wala dong faith. Nasaan ang faith? Ay, salamat sa Lord, nakapasa ka. Hindi ka repeater. Di ba? Oy, wag naman maka-encourage sa mga youth na, ay, pwede pala, sabi ni Reb. Hoy, hindi Ay, magkakaroon ka na ng habit ng pag-aaral dahil pagkuha mo ng board exam, pasado ka. Oy, naku, salamat naman ng anak ko. Ang daming pangarap sa akin. Sabihin mo na yan kahit hindi mo pa naririnig. Sabihin mo na, ang daming pangarap ng anak ko sa akin. Naku, talaga namang ako ipapasyal. Ay, nagpaparinig pala. Hindi pala deklarasyon, nagpaparinig. Hindi, you can declare it. Anak ko, ako iaahon sa hirap dahil itong anak ko ay puno ng pabor. At ito'y mananatiling connected kay Lord at ito'y may God-fearing heart. Speak. Kasi tinapos na ni Christ eh. Tinapos na ni Christ. I remember, may umakyat dito one time, isang araw ng Sunday, mag-asawa, umakyat dito. Yun sa isip pala nila, sila yung mga ikinasal ko yun eh. Sa isip pala nila, wala pa silang planong magkaanak. Ay pag-akyat, dahil ilang buwan ko nang naikasal, sabi ko, in Jesus' name, yung womb mo na yan, ay kung wala pang baby, magkaka-baby. Ngayong taong ito. Kinalingguhan. Sabi, lumapit sa akin, Ninang. Ninang, ako Ninang. Kami umakyat dahil lang amin naman yung plano ay mag-abroad. Dinaklarahan nyo na magkaka-baby. Ngayon nga po ay ako'y buntis na. Dapat palang deklarasyon, punta ka ng abroad. Hindi, yun ang nakalagay sa heart ko. Naganap po ngayon yung deklarasyon, hindi dahil ko, kundi the power that raised Jesus, that power that has been released. Andiyan ba tayo? Is in you.
Wala sa akin lang, nasa iyo rin. So you need to speak faith-filled words. Nasaan na yun? Yan. Speak faith-filled words to release the blessing. Ano yung faith-filled? Salitang may pananampalataya para ma-release ang blessing. Kung anong wala pa, Lord, salamat. Tapos na ito sa cross. Salamat, ang promotion ay coming na. Padating na ang promotion. Padating na ang answered prayer. Padating na mga hinihingi ng bawat isa, Lord. Hallelujah. At magaganap ng higit pa sa hinihingi ng bawat isa. Maging nasa online, magaganap ng higit pa sa inaasahan ng bawat. Sabihin mo, thank you, Lord. Sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, bayad na ang lahat para ako'y maging masagana, maging matagumpay, at lumaya, at ako'y mapatawad, at ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ako'y lumaya, at ako'y gumaling, at ang aking panalangin sa iyo, higit pa sa aking hinihiling, ay tugon na, higit pa sa aking kailangan. In Jesus' name! Ang iba hindi nasunod, nakikipag-usap. Okay lang. Whatever you do, ito po ang dapat. Narito tayo sa place of worship, Colossians 3:17. Whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Napaparangalan si Lord kapag tayo nagsasalita ng may pananampalataya. Kaya naman kayo naririto para tumaas ang inyong faith. Tama po? And ngayon, dahil tumataas ang faith, lalabas yan sa bibig nyo. Amen? Okay. Colossians 3:17. Whatever you do, whatever you say, you do it in the name of the Lord. Kaya we used to speak faith-filled. Kayo po magbasa. Resurrection power sets you free from sin, shame, and living in the past. Tapos ka na. Through the resurrection power, wag mo nang hayang ibalik pa sa iyo ng kaaway ang iyong past. Wag. Nagkamali ka, forgiven ka na. Bumangon ka na. Mag-move forward ka na. May naranasan kang hindi maganda. Magandang inihanda pa rin sa'yo ng Lord. Move forward. Para matanggap mo ang kakaibang saya, kakaibang pagpapala na inihanda ng Lord. Through the resurrection power, move forward. Sino rito ang naka-move forward na? At wala na sa iyo. Wala na, hindi ka napapayag na ibalik pa sa iyo yung iyong past mistakes, past issues. Wala na yan. Redeemed ka na dyan. Redeemed na. Sa mga pagkakamali. Amen? Pinalaya na tayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. And it also sets you free through the resurrection power. Lagi mo yun sasabihin. Through Christ's death and resurrection. Through the power that raised Jesus from the dead. Fear, worry, and anxiety. Ito'y wala ng kapangyarihan sa buhay ko. Sabihin mo. Ito'y wala ng kapangyarihan sa buhay ko. Hindi ko ito mararanasan sa pangalan ng Jesus. Romans 8:11, if the Spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, He will make alive your mortal flesh. Bilisan na po natin. Nasa ano na po tayo speak. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Naku, Tagalog na Tagalog yan. Alin daw ang namamatay? Iniiwan, nabubulok ang ibig sabihin dyan. Pero ang second death na tinutukoy ay pagkawalay sa Panginoon ng mga taong walang relasyon. Second death yon. Iiwan lang ang katawan, mananatiling buhay ang kaluluwa. Kaya mararanasan ng mga taong walang relasyon ang impyerno. Pero ikaw hindi.
taas ang kamay na mararanasan ang init, wala, buti na lang, gising lahat. Sino naman dito ang makakaranas ng walang hanggang buhay, walang hanggang ligaya sa piling? Palakpakan natin si Lord. Satan's defeat was sealed by the resurrection power of the Holy Spirit in Jesus' name. Selyado ng katalunan ni Satanas. Gets? Ultimately, Jesus' name is superior. Ito inaituro ko na po noon. Inilagay ko lang. Dito na po tayo. John 8:36. Kakantahin natin ito. So if the Son, 1, 2, 3, go. If the Son sets you free, you will free. Ang pinalaya ng Panginoong Hesus ay tunay na malaya. Nasaan ang pinalaya na? No anxiety, no depression, no poverty. Hallelujah, in Jesus' name. So, let us declare with faith. Declare, English yan. Eh di ang inyo ng life group leader ang magtagalog sa inyong life grouping. Declare with faith, I am already free from all bondages with the resurrection power of Christ in Jesus' name. With faith po, declare with faith, Jesus Christ's resurrection power sets me free from sin, shame, and living in the past in Jesus' name. And it also sets me free from fear, worry, and anxiety. Declare, ang hindi lang nagdi-declare ay hindi ko alam. Ayaw. Pero lahat narito ay nagdi-declare. Declare, confess, decree with faith. The anointing, the power of Jesus' resurrection that I have received from Him abides in me, and it removes burdens, destroys every yoke in my life, in Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Last, overtime tayo. Kasi 11:10 na kanina eh. Act on it. Aktuhan mo na. Activation na tayo. Ano yung number 1? Believe. Ano number 2? Speak. Lagi ng may faith. Patatlo, act. Aktuhan na natin ngayon. Pero bago natin aktuhan, may babasahin muna ako. Satan's defeat was sealed by the resurrection, but we have to enforce it. Act on it. Kailangan nating enforce. Kailangan nating i-deklara, i-decree. Enforce. Paniwalaan mo. Through the resurrection power, the enemy is already defeated in your life. So the very same power of God, the Holy Spirit that raised Jesus from the dead is now living in you. Pinalala ko liyan sa inyo. At dahil nasa inyong espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Kaya ikaw at ako'y mananatiling buhay sa piling ng Ama sa langit. Iba ang buhay sa lupa. Ito ay katawang panlupa, papaltan ng katawang makalangit. Palakpakan natin si Lord. God raised us up together and made us sit together in heavenly places. Yan po yung nasa Ephesians. When the enemy tries to bring the curse back into your life, he is trespassing. Kaya pag may ibinabalik sa iyo na past, sabihin mo, di ako natanggap. Trespassing ka, destroyed ka. Through the resurrection power of Christ that liveth in me, I'm moving forward to the next level of maturity, to the next level, higher level of faith. I move forward because Christ is me, is a victorious God. He is the resurrected King who is in me, and I'm seated in the heavenly places. Binilisan ko na, hindi ko na po kayo mapa-lead kasi ko lang ng time natin. So, dinibigyan ko lang kayo ng example. So because you believe in the power of Christ's resurrection working in your life and through your life, una, apply the name of Jesus. The blood of Jesus.
God's power to every situation in your life. Deklara natin. In Jesus' name, we apply the blood. We apply the blood of Jesus. And we speak the name of Jesus. And we speak the power that raised Jesus from the dead to every situation of everyone. In Jesus' name, not only today, Lord. Jesus' name, we believe, Lord, mag-manifest ito. When sickness tries to come, apply the blood of Jesus' resurrection power. And now, sino man ang may sakit karamdaman, we declare the resurrection power of Christ. That we declare the resurrection power of Christ that liveth in us, that perform miracle to everyone, maging nasa online. To every one of us, we are healed in Jesus' name through the resurrection power of Christ. Palakpan natin si Lord. Activation na po tayo. If luck tries to take a precedence in your life, apply the blood. Declare the curse is over in your life and the enemy is defeated and claim the triumph Jesus won for you on the cross. Sabihin natin, tayo ngayon tumayo at ako, para kayo po ay, tayo po kakanta na later. Kung merong nagpipilit na ikaw ay paghirapin, huwag kang papayag. Sabihin mo, dahil sa tagumpay na naranasan mo, Kristo Jesus, na aking pinananaligan, ang tagumpay mo'y tagumpay ko. Panginoong Diyos, nasa akin ang karunungan mo. Taglay ko ang karunungan, O God, na hinihiling ko sa iyo araw-araw. Ako ay full of wisdom, full of knowledge. Kaya my Lord, hindi na ako mabubuhay ng hirap na hirap sa buhay. Mabubuhay ako ng masagana, O God, spiritually, physically, financially, puspos ng kagalakan, puspos ng karunungan, at itataas mo, iangat mo ang buong estado ng aking kalagayan because of your finished work, Lord Jesus, on the cross. Ang naniniwala say, I receive. And I praise you, Lord. Don't ever accept defeat in your life. Jesus paid too high a price for you to accept anything less than total and complete victory. Wala tayong ibang tatanggapin, church, kundi victory. Dahil sobra, grabe ang ibinayad. Ang ipinangbayad ni Christ ay hindi kayang tumbasan. Hallelujah. Maniwala ka, yung ipinangbayad ni Christ ay buhay niya, dugo niya. Yes. Ito ay para sa iyo, para ikaw at ako'y mabuhay ng mapagtagumpay. So bigay ng hallelujah. We are victorious. We are victorious. Kiarahaya. Expect the power of God in your physical body. Yes, oh God, we believe. Kurayaralahay. Expect the same power that raised Jesus from the dead to operate in your life and live healed, healthy and whole in Jesus' name. Because of Christ's death and resurrection. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Possible ang restoration na naman ang nawala sa bawat isa. Mula sa physical, sa financial, hakayaralaba, financial, spiritual, emotional, material. Hurayaralaba, possible na ito'y mabalik and we command your angels. Halalakayarala to move. Because of your finished work, Lord Jesus, on the cross. Possible ang, oh God, ang restoration upon restoration ng lahat ng nawala. What the locusts have eaten, you will restore to God because of your finished work, Lord Jesus, on the cross. It is done. Amen. Yes. Sino ang tatanggap ng tuloy-tuloy? Hallelujah. Ng mga nawalay, mababalik tuloy-tuloy. Higit sa nawala. Higit sa nawala. Because of you, Jesus. Halalakayaralaha. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, kung naniniwala ka, mararanasan mo yan. Lahat ng nawala sa iyo. Ito may kagalakan. Ito man ay karunungan. Ito man ay spiritual. Ibabalik. Mababalik. Higit pa sa nawala. Ito may pera, kalusugan, babalik. Now na, Lord. Kumikilos sa mga iyong mga divine angels. Palakpan natin si Lord. Last, activation. Sabay-sabay po tayo. Because of Jesus' resurrection life in me. Turo mo sarili mo. Amen. I'm getting stronger and stronger every day. My eyes are seeing more clearly. My ears are hearing better.
My mind is functioning perfectly. perfectly. Amen. And every bone, organ, nerve, and ligament is daily being supercharged with the glory of God. The same Spirit, the Holy Spirit, that raised up Jesus from the dead is now dwelling in me and is constantly making alive my mortal flesh. My days are being lengthened and my youth is renewed like the eagles. In Jesus' name, it is done, sealed by the blood of Jesus. Church, remember this, tayo awit. Para buhay na buhay sa iyo yung awit. John 11:25 to 27. Sabay-sabay po tayo. Jesus told her, sa babae, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live. Even after dying, everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Yes. Tayong tinatanong, do you believe this? Yes. Yes! Yes, Lord. Sabihin natin, yes, Lord! Yes, Lord. I have always believed that you, Jesus, are the Messiah, the Son of God, the one who has come into the world from God. And your power, Holy Spirit that raised Jesus from the dead, lives in us. Yes. Amen. Lives in us. Yes. He is for us. Thank you, Jesus. He is for you. He's not against you. He's within you. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Your Spirit, I will rise from the ashes of Come on, church! The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare the victory. The resurrected Jesus Christ is resurrecting me. In your spirit I'm alive from the ashes of defeat. The resurrected people of God, saan ba kayo naroon? resurrecting me. In your Name name I come alive to declare the victory. The resurrected King is resurrecting me. declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. Woo! The People of God, declare it. King is resurrecting me. Whom the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, There's a place for there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Whom the sun sets free. Whom the sun Thank sets you, free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen. Declare it. I am chosen.
ito, nararanasan na namin. Pinaniniwalaan namin nung nasa Hanses Free. Kayo, Lord Jesus, nagpalaya. Oh God, kayo na ang kumuha ng lahat ng hirap, parusa, para kami maging masagana, para kami mapatawad, gumaling, lumaya. Oh God, hallelujah, at matanggap namin ang lahat ng inihanda. Salamat, Lord Jesus. In my Father's house, there's a place for us. Kami at ang aming pamilya ay may lugar dyan sa langit. Kami at ang aming pamilya, Kiara bayaralahay, aralahay, there's a place for us there in heaven. Acts 16:31, kayong may sabi, manalig kami. Kami at ang aming buong sabay maliligtas. We will do our part to share, to encourage, hallelujah, to win them heart for you. We'll do our part and you will do the impossible, Lord. Deklara natin, ako at ang aking pamilya, there's a place in you, Lord God, in heaven. Meron kaming puwang dyan sa langit. Ako at ang aking pamilya ay mararanasan. Hallelujah. Kami magkaroon ng reunion dyan sa piling mo, Ama sa langit. In Jesus' name. Thank you, Jesus, for your death and resurrection power. At ito'y patuloy naming mararanasan. We activate it today. Sealed by the blood of Jesus. At ito'y lagi namin i-activate. Oh God, we will continue to believe in you. We will continue to speak with faith. And we will continue, oh God, to act with faith. In Jesus' name, that your power in us, and your power is for us, and your power is within us. Kaya kami victorious and super blessed. We have a super blessed life. Taas ang kamay. Ang nagsasabi, because of Christ's death and resurrection power, you have a super blessed life. Sabihin natin, I have a super blessed I am a super blessed life, at nakahanda ng aking exponential blessing. aming exponential Ang restoration ng pagpapala. Inihanda mo na, Lord. In Jesus' name, amen.